Si Erica ay ipinanganak at lumaki sa probinsya. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa sakahan habang ang kanyang ama naman ay isang jeepney driver. Si Erica at ang nakababata niyang kapatid na si Nina ay laging tumutulong sa mga gawaing bahay, pagluluto at pag-aalaga sa mga hayop. Alam nilang abala at pagod ang kanilang mga magulang sa paghahanap buhay. Kaya naman, pag-uwi ng mga ito sa hapon, si Erica at Nina ang naghahain ng pagkain. Nagtitimpla rin sila ng kape na siyang iniinom ng kanilang ama't ina habang nagpapahinga. Ganito ang ginagawa nila araw-araw. Sa murang edad, pinangarap ni Erica na maging isang guro. Tulad ni Teacher Natividad, ang maganda at matalinong guro sa kanilang paaralan. Kagagraduate lamang nito sa college. Magaling magturo sa mga estudyante at talagang minamotivate niya ang buong klase na mag-aral ng mabuti. Dahil dito, sinikap ni Erica na pagbutihan ang pag-aaral upang maging kasing galing at kasing bait katulad ni Teacher Natividad. Naging honor student sa Erica, kaya naman wala siyang kahirap-hirap na nakapasa sa entrance exam ng universidad na nais niyang pasukan. Tumira si Erica sa dormitory malapit sa universidad sa Maynila. Bagong karanasan iyon para sa kanya dahil noon lamang siya mahihiwalay ng matagal sa pamilya. Noong una, natatakot siya kung ano ang magiging buhay niya roon. Pero mabilis naman siyang nasanay sa bagong tirahan. Nakakilala ng bagong mga kaibigan at mababait na professor. Alam ni Erica na tama ang desisyon niya na tuparin ang pangarap na maging isang guro. Pagka-graduate niya sa kolehiyo ay agad siyang nag-apply sa isang private school habang nagre-review para sa licensure exam nang sa gayon ay mayroon siyang panggastos. Na-enjoy niya ang pagtuturo. Marami sa kapwa niya guro ang pumupuri kay Erica dahil sa kanyang sipag at dedikasyon. Nang mga panahong iyon, ang nakababata niyang kapatid na si Nina ay tumira na rin sa syudad. Graduate siya sa kursong economics at agad na nakapagtrabaho sa factory ng mga delata bilang sekretarya ng CEO. At di nagtagal, napangasawa niya si Philip, ang anak ng may-ari ng factory. May pagtutol ang pamilya ng lalaki, lalo na't hindi nila ka-level ng estado sa buhay si Nina. Pero di nagtagal ay natanggap at nagustuhan na rin nila ito dahil nakita nilang masipag at tapat siya sa kanyang asawa. Tumira si Nina at Philip sa sarili nilang bahay kung saan mayroon itong 3 malalaking kwarto, malawak na bakuran at higit sa lahat ay tahimik at ligtas ang paligid dahil nasa gated at gwardyadong subdivision. Masaya si Erica para sa kanyang kapatid at nagpapasalamat siya dahil hindi ito natulad sa kanya. Mula noong mag-aral sa kolehiyo ay mayroon naman siyang mga manliligaw, pero karamihan sa mga ito ay makasarili, nakaasa sa mga magulang at walang malinaw na plano sa buhay. May naging kasintahan naman sa Erica noon pero hindi rin nagtagal dahil madalas ay hindi sila nagkakasundo sa maraming bagay. Napagod na siyang makipagrelasyon kaya napagpasyahan niyang mag-focus na lang muna sa trabaho at kung mayroon siyang ekstrang oras ay mas gusto niyang mag-relax o kaya ay matulog na lang. Hanggang isang araw, dumating sa buhay niya ang lalaki na nagngangalang Patrick. Tahimik at mukhang mabait naman. Hindi katangkaran pero gwapo. Unang nag-cruise ang kanilang nanda sa gym ng paaralan kung saan si Patrick ang foreman sa renovation na ginagawa roon. Noong magtama ang kanilang paningin ay naramdaman agad ni Erica ang karisma ni Patrick. Agad na mula ang pisngi ng binata bago tumalikod. Halatang may gusto siya kay Erica. Ganoon rin naman ang dalaga. Parang na love at first sight siya dito. Mula noong araw na iyon ay palagi na silang nagkikita. Minsan, nag-iiwasan ng tingin. Pero madalas ay napapangiti na lamang sila sa isa't isa kahit hindi naman sila magkakilala ng personal. Hanggang isang araw, nagkaroon ng lakas ng loob si Patrick. Malapit nang matapos ang ginagawang renovation at natatakot siya na baka hindi na sila muling magkita ni Erica. Kaya naman, formal siyang nagpakilala sa guro at niyaya itong makipag-date. Agad namang pumayag si Erica. Ang totoo niyan ay matagal na siyang naghihintay na yayain ni Patrick. Sa unang date ay nanood sila ng sine
kumain sa restaurant at pagkatapos naglakad-lakad sa parke tulad ng ginagawa ng karamihan. Magkasundo sila sa maraming bagay at talagang magaan ang loob nila sa isa't isa. Kaya naman napagtanto ni Erica na marahil si Patrick na ang lalaking itinadhana para sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, naibahagi ni Patrick na lumaki siyang walang mga magulang dahil nasawi ang mga ito sa aksidente. Pero salamat na lamang sa kanyang lola na nagtiyagang mag-alaga sa kanya. 6 na taong gulang pa lamang siya noon pero nauunawaan niya na ang lahat. Ang lola Marita niya ay talagang istrikta sa maraming bagay. Naniniwala ang matandang babae na dapat disiplinahin na ang mga bata hanggat hindi pa raw tinutubuan ng sungay. Ayon kay Patrick, hindi naging masaya ang kanyang pagkabata pero hindi naman siya nagrereklamo. Si Erica ay talagang emosyonal, lalo na kapag pamilya ang pinag-uusapan, kaya kahit papaano ay nauunawaan niyang kulang sa pagmamahal at pag-aalaga si Patrick. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit at sabihing magiging okay din ang lahat. Pagka-graduate niya sa high school ay nagtrabaho na siya sa mga construction site at dahil sa mga natutunan niya ay naging isa na siyang foreman sa mga renovation kaya kahit papaano may maayos naman siyang kita. Pero ang gusto niya raw talagang pag-aralan ay ang pagiging welder. Mas mahirap ang trabaho pero mas mataas naman ang sweldo lalo na kung makakapangibang bansa. Sa katunayan, nag-iipon na siya para makapag-training. Tulad ni Erica ay nagrerenta din si Patrick. May bahay naman daw ang kanyang mga magulang pero dahil bata pa siya noon kaya ang mga sakim niyang mga tiyuhin at tiyahin ang nakinabang. Matapos nilang ibenta ang bahay at lupa ay pinaghati-hatian nila iyon. Ni hindi man lang sila naawa. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi nawala ng pag-asa si Patrick na balang araw ay gaganda rin ang kanyang buhay. Mabait si Patrick at talagang hindi tulad ng mga naging kasintahan ni Erica noon. Laging nagtatanong ang binata kung kumain na ba si Erica, kung ano ang gusto niyang kainin sa susunod nilang date at lagi rin itong may dalang payong para kay Erica kung sakaling umulan o kaya ay masyadong mainit ang sikat ng araw ay may magagamit ito. Naramdaman ni Erica ang sinseridad at pagmamahal ng binata. Palagi silang masaya kaya hindi na nakakagulat na ma-inlove sila sa isa't isa. Kaya naman, nang mag-propose si Patrick ay matamis na oo ang naging sagot niya rito. Gusto niyang iparamdam kay Patrick ang pagmamahal ng isang asawa. Isa pa ay sawa na rin siyang umuwi ng mag-isa sa apartment. Noong una ay tutol si Nina sa naging desisyon ni Erica. Ate, maganda ka. Sexy, may maayos na trabaho at higit sa lahat ay matalino. Mabilis kang makakahanap ng lalaki na mas mayaman. Ang asawa kong si Phil, maraming mga kaibigan na kapwa niya negosyante. Gwapo at mayaman. Wala kang magiging problema sa buhay. Kaysa naman dyan kay Patrick, walang bahay, walang pera at wala ring regular na trabaho. Pero nagbago rin ang opinyon ni Nina ng personal na makilala si Patrick. Mabuti siyang tao ate at nakikita kong mahal na mahal ka niya. Sigurado ako magiging maayos ang buhay ninyo. Matutupad ninyo ang mga pangarap na magkasama. Masaya ko para sa iyo ate. Nakangiting wika ni Nina. Hindi nagtagal, naikasal na si Erica at si Patrick. Napagdesisyon na nilang tumira sa nirerentahang apartment ni Patrick. Masaya si Erica dahil nakita niya kung gaano kasipag ang kanyang asawa. Nag-training ito bilang welder at agad namang natanggap sa construction site na mas mataas ang pasweldo. Kumuha rin si Patrick ng mga sideline upang makaipon agad ng pera. Gusto niyang makabili ng sariling bahay, yung malapit sa paaralan at mababait ang mga kapitbahay, nang sa gayon maging masaya at ligtas ang kanilang magiging mga anak. Madalas sinusurpresa ni Patrick ang kanyang misis sa pamamagitan ng pagbibigay ng bulaklak, regalo at ng kung ano-ano pang makakapagpasaya rito. Araw-araw nagpapasalamat si Erica dahil responsable at mapagmahal na asawa ang ipinagkaloob sa kanya. Minsan, nag-aaway din sila pero naayos din naman kaagad.
Hindi man sila mayaman pero maayos naman ang kanilang buhay. Wala man silang magarang sasakyan o kung ano-anong material na bagay, pero kontento sila sa kung ano ang mayroon sila hanggang ipinanganak na Erica si Robert. Walang pagsidla ng tuwa ang mag-asawa. Bilang isang ama, proud na proud si Patrick. Sinikap niyang gampanan ang responsibilidad ng isang tatay. Pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho ay excited siyang umuwi ng bahay upang makita at makalaro ang anak, habang si Erica naman ay natutulog o kaya ay nagpapahinga. Minsan, namamasyal sila habang pinag-uusapan ang mga plano sa buhay. Wala pa silang sariling bahay, pero kahit papaano ay mayroon na silang ipon at hindi magtatagal, unti-unti nilang matutupad ang kanilang mga pangarap. Minsan, nagdadasal ang mag-asawa na sana lumaking malusog at matalino ang kanilang anak. Bilang mga magulang ay sinisikap ng mag-asawa na gawin ang lahat ng makakaya. Sinusuportahan nila ang hilig ni Robert, subalit mukhang iba ang plano ng tadhana. Makalipas ang ilang taon mula nang isilang si Robert ay nagsunod-sunod ang problema ng kanilang munting pamilya. Dahil sa hindi inaasahang pandemya ay unti-unting nabawasan ang kanilang ipon. Kaunti na lang sana ay makakabili na sila ng bahay, pero ngayon ay malabo na yung mangyari. Napaiyak na lamang si Patrick sa sobrang panlulumo. Nanghihinayang siya dahil sa totoo lang mayroon na siyang napili na bahay. May 2 kwarto pero sakto na ang laki noon para sa kanilang pamilya. Nasa loob rin ng subdivision at may malapit na paaralan. Mayroon ding clubhouse kung saan pwede sanang mag-swimming si Robert. Pero ngayon, hindi na yun matutupad. Maayos naman ang sweldo ni Erica, pero ang construction site na pinagtatrabahuhan ni Patrick ay nagkaroon ng problema. Kinulang daw ang pondo kaya nagtitipid sa tao at materyales para matapos. Grade 1 na si Robert noon at kahit papaano ay nasanay na silang magtipid at mag-budget nang sa gayon ay muling madagdagan ng ipon. Ngunit isang trahedya ang sinapit ni Patrick sa construction site. Nahulog siya mula sa unang palapag ng ginagawang gusali. Buhay pa sana siya dahil hindi naman iyon gaanong mataas. Ang problema, puro bakal ang binagsakan niya at ulo pa ang napuruhan. Nadala naman siya sa ospital pero wala nang buhay. Nang malaman ni Erica ang balita ay parang gusto niya na ring mamatay. Hindi niya lubos na maunawaan kung bakit nangyari ang lahat ng iyon sa kanila. Papaano na lang siya gigising sa umaga o matutulog sa gabi nang hindi kapiling ang kanyang asawa. Alam ni Erica na wala na siyang makikilala na kasing bait at kasing responsable ni Patrick. Isa pa ay wala na siyang balak na mag-asawa dahil si Patrick lamang ang lalaking mamahalin niya habang siya ay nabubuhay. Tuwing makikita ni Erica ang mga gamit ng yumaong asawa ay hindi niya maiwasang mapaluha. Miss na miss niya na ang mga ngiti at yakap nito at higit sa lahat, papaano na si Robert. Siguradong mamimiss rin ito ang kanyang tatay, lalo na't lagi silang magkalaro tuwing gabi. Marahil, tuluyan ang sumuko si Erica kung hindi dahil sa kanyang anak. May mga pagkakataon na hindi niya namamalayan na napapabayaan niya na pala si Robert. Nakalimutan niyang nasasaktan rin ito at nangungulila. Hanggang isang araw, dinapuan ng karamdaman si Robert. Nagkaroon siya ng pneumonia na naging dahilan upang matauhan si Erica. Si Nina ang nagdala kay Robert sa ospital. Ate, ano bang ginagawa mo? Alam kong nawalan ka ng asawa, pero sana naman wag mong hayaan na mawalan ka rin ng anak dahil sa kababayaan mo. Nakakaawa naman si Robert. Napakataas ng lagnat at nagdidiliryo. Noong una akala ng doktor, stress lang ang bata dahil sa pagkawala ni Patrick. Tapos ikaw, panay iyak at nagkukulong pa sa kwarto. Pero mas seryoso pala ang kondisyon niya. Isang araw na siyang nasa ICU. Maayos na ang lagay niya ngayon pero sabi ng doktor, masyado pang maaga para makampante tayo. Paano na lang ate kung hindi ako bumisita? Paano na lang ate kung hindi ako bumisita? Baka namuti na ang mata ng anak mo tapos ngayon nakukuha mo pang maglasing. Ate naman,
Siguro oras na para maging malakas ka, magpakatatag ka. Kahit anong iyak mo, hindi na babalik si Patrick. Pero si Robert, nandito siya at kailangan ka niya. Naluluhang wika ni Nina. Mula noong araw na iyon, sa halip na umiyak at magkulong sa kwarto, sinikap ni Erica na maging isang mabuting ina katulad ng dati. Natakot siya na pati si Robert ay mawala nang dahil sa kapabayaan niya. Araw-araw siyang bumibisita sa ospital hanggang sa makalabas ito. Sa edad na 7 taon ay parang matanda na kung mag-iisip si Robert. Lagi itong malungkot at mag-isa sa sulok, payat at hindi gaanong nagkikwento katulad ng dati. Napagtanto ni Erica kung gaano kalaki ang epekto kay Robert ng mga nangyari mula nang mamatay si Patrick. Sinikap niyang gampanan ang pagmamahal ng isang magulang. Sinuportahan niya ito sa mga hilig hanggat maaari. Subalit dahil sa patuloy na pagmahal ng mga bilihin at pagtaas ng renta sa syudad, ay napagpasyahan ni Erica na bumalik na sa probinsya. Tutal, 2 taon na rin na magpatay ang kanyang ama matapos atakihin sa puso, kaya mag-isa na lamang ang nanay niya roon. Dahil may edad na rin kaya hirap nang maghanap buhay. Siguro, mas makabubuti talaga kung doon sila titira. Nag-transfer si Robert sa elementary school sa kanilang barangay kung saan nag-apply si Erica bilang guro. Subalit dahil sa malaking diferensya ng sweldo ay naisip ni Erica na humanap na lang ng ibang trabaho upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Isa sa mga kapitbahay ang nakapagsabi na ang pamangkin niya raw ay nagmamay-ari ng tindahan ng damit at mga sapatos sa bayan. Mas malaki ang sweldo at may incentives pa kapag marami ang benta. Sakto dahil naghahanap raw ng katiwala. Masakit man kay Erica na talikuran ang kanyang pangarap, pero ano bang magagawa niya? Mas kailangan niya ng pera ngayon. May mga pagkakataon na gusto niyang magturo ulit. Namimiss niya ang buhay bilang teacher at minsan, kapag nakakakita siya ng mga batang nakauniforme ay hindi niya maiwasang manghinayang. Mula nang magtrabaho si Erica sa tindahan ng damit at sapatos, lagi siyang ginagabi umuwi dahil kailangang mag-inventory. Kailangan niya ring gumising ng maaga dahil malayo-layo rin ang lalakarin niya papunta sa sakayan ng jeep o ng bus. Ang tanging nagpapasaya na lamang sa kanya ay ang sweldo. Sapat iyon upang maibili niya ng bagong damit at laruan si Robert. Nakakakain sila ng masarap o nakakapagbakasyon tuwing holiday. May edad na ang nanay ni Erica pero nagagawa niya pa ring magluto at gabayan si Robert. Si Nina ay madalas ring bumisita, lalo na't hindi naman siya nagtatrabaho. Lagi lang siyang nasa bahay kasama ang anak na babae. Maayos naman ang takbo ng negosyo ng kanyang asawa kaya hindi nila problema ang pera. Hay nako ate, hindi talaga natin masabi ang buhay. Minsan, naawa ako sa'yo dahil ikaw, panay ka trabaho, habang ako'y nagpapasarap sa buhay. Ano ka ba naman Nina? Lahat naman tayo, may kanya-kanyang tadhana, at hindi naman ako nagrereklamo kung ano ang buhay ko ngayon. Kontento na kami ni Robert, nakakaraos naman at kahit papaano ay nakakapagtabi ako. Bilang ate, nagpapasalamat si Erica dahil maayos ang buhay ni Nina. Mahal na mahal niya ito, pati na rin ang pamangkin na si Cassandra. Madalas ay silang 4 ang magkakasama sa bakasyon. Si Nina rin ang nagpayo kay Erica na mag-ipon ng pera at i-invest iyon sa isang IT company. Ate, sabi ni Philip, maganda raw bumili ng share sa IT company na yon dahil malaki ang potensyal. Alam mo naman, matalino ang asawa ko pagdating sa investment kaya siguradong kikita ka rin kapag nag-invest ka. Nakinig naman si Erica. Nagtabi siya ng pera at nag-invest sa IT company nang hindi ipinapaalam kahit na kanino. Tumutubo naman iyon pero napakaliit na halaga lamang at imposibleng ikayaman niya iyon kaagad. Sa kabila noon, napagpasyahan ni Erica na ipagpatuloy ang pagbili ng shares. Kapag tumutubo iyon ay dinediretso niya sa bangko. Hindi niya sinasabi kay Robert o sa kanyang ina ang tungkol roon dahil siguradong tututo lamang ang mga ito. Sasabihin nilang aksaya lamang iyon sa pera. Iyon ang naging munting sikreto ni Erica.
Unti-unting nadadagdagan ang kanyang ipon para sa kinabukasan nilang mag-ina at minsan kapag may sobrang pera ay iipunin niya iyon upang ipambili ng share sa IT company. Si Robert ay lumaking matalino at mahilig sa sports. Sikat siya sa paaralan at laging bida sa mga event. Maraming kaibigan at mahilig ring pumarty. Bumalik ang pagiging masayahin nito. Minsan, napapangiti na lamang si Erica dahil napalaki niya ng maayos si Robert. Iyon din naman ang pangarap nilang mag-asawa noon. Pangarap ni Robert maging isang abogado, subalit wala namang law school sa kanilang lugar, kaya naman napilitan siyang lumuwas sa syudad upang doon mag-aral habang nagtatrabaho. Sinuportahan naman ito ni Erica. Binigyan niya si Robert ng allowance at perang pangrenta sa apartment na sasapat hanggang 3 buwan. Mag-ingat ka dun anak. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Lagi mong tatandaan na pwede ka namang umuwi rito sa atin kahit kailan mo gusto. Tsaka, mayroon pa akong ekstrang pera dito kung kailangan mo. Salamat mama, pero buo na ang desisyon ko. Sigurado ako na magandang kapalaran ang naghihintay sa akin. Natatakot man si Erica para sa kanyang anak ay wala naman siyang magawa kung hindi suportahan ito, lalo na't nasa tamang edad na si Robert. Panahon na para gawin niya kung ano ang gusto niya at makakapagpasaya sa kanya. Nag-enroll si Robert sa law school tulad ng kanyang matagal na pinapangarap. Nag-apply rin siya ng part-time job sa kumpanya ng asawa ni Nina. Mula noon, siya na ang nagbabayad ng renta sa tinitirahang apartment. Madalas ring bumibisita si Robert sa probinsya upang makita ang kanyang nanay at lola. Hindi nagtagal, tuluyan ang sumuko ang katawan ng nanay ni Erica. Isang umaga ay hindi na lang ito gumising. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero wala na talaga. Ma'am, lahat naman tayo ay namamatay. Matanda na ang inyong ina at sa totoo lang, maswerte siya dahil tumanda siya ng ganito. Magpasalamat na lang kayo dahil hindi nyo siya nakitang nahirapan. Wika ng doktor kay Erica. Matapos ang libing, masinsinang nag-usap ang magkapatid. Ate, sayo na itong bahay ni na mama at papa. Mas kailangan mo ito. Total, maayos naman ang buhay ko ngayon. Ikaw naman ang nag-alaga kay mama. Alam kong nahirapan ka talaga kaya karapat dapat na sayo ito mapunta. Salamat Nina. Huwag mo kong kalimutang dalawin dito ha. Mag-isa na lang ako dito kaya nakakalungkot. Lalo na kapag maaalala ko si inay. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Erica ang paglubog ng araw ay napagtanto niya na talagang napakabilis lumipas ng panahon. Parang kailan lang ay nangarap sila ni Patrick na magkaanak. Binata na si Robert at hindi magtatagal ay mag-aasawa na rin. Habang siya naman ay tumatanda na. Napag-iiwanan na ng panahon at di magtatagal ay hihinto na rin sa pagtatrabaho. Ang tanging inaasam na lamang ni Erica na sana kapag nagkaasawa at nagkaanak si Robert ay dadalaw pa rin ito sa kanya tuwing bakasyon o kahit isang beses kada buwan. Ate, alam mo, ito na ang tamang panahon para maging masaya ka naman sa buhay. Nasa 50 ka pa lang at may asim pa. Matanda na si Robert kaya dapat sarili mo naman ang isipin mo. Gamitin mo ang pera mo. Mag-enjoy ka. May ipon ka naman kahit mag-abroad tayo ng magkasama. Para naman makapunta ka sa ibang bansa habang kaya mo pa. Yun na nga Nina. Matanda na si Robert at alam kong kakailanganin niya ng pera kapag nagpakasal na siya. Gusto ko sana siyang mabilhan ng sariling apartment kaya nag-iipon ako ng pera. Yun ang pangarap namin ni Patrick noon bago siya mamatay. At gusto kong matupad yun. Hanggat kaya kong magtrabaho ay gagawin ko. Pero ate, kaya na yun ni Robert. Kailangan mo ring isipin ang sarili mo paminsan-minsan. Nina, alam mo, madali yang sabihin para sa'yo dahil maayos ang buhay ng pamilya ng asawa mo. Hindi nyo kailangang isipin ang kinabukasan ng inyong anak. Dahil kahit hindi siya magtrabaho ay hindi mauubos ang pera ninyo ng ganun na lang. Hindi na nagsalita pa si Nina. Hindi naman niya gustong ma-offend o masaktan si Erica.
Bilang kapatid ay gusto niyang maranasan din nito ang mag-relax dahil alam niyang mula noong bata pa sila ay talagang dedicated ito at mas iniisip na ang pamilya kaysa sa sarili. Hindi nagtagal, umuwi si Robert. Mukhang problemado ito kaya naisip ni Erica na magluto ng masarap na ulam. "Ma, may sasabihin ako sa inyo." Wika nito pagkatapos kumain. "Magpapakasal na po ako." "Magpapakasal ka, anak? Kailan at sino ang pakakasalan mo?" Gulat na tanong ni Erica. Magkahalong tuwa at takot ang nararamdaman niya sa sinabi ni Robert. "Cindy ang pangalan niya at sigurado akong magugustuhan mo siya. Bala ko siyang isama rito sa susunod na linggo para makilala mo siya bago ang kasal." Tumango si Erica. Alam niyang nasa tamang edad na si Robert at marahil ay alam na nito ang bigat ng responsibilidad ng mayroong pamilya. Si Cindy ay nagtatrabaho sa restaurant kung saan madalas kumakain si Robert noon. Doon sila nagkakilala at talagang marami silang pagkakapareho. Lumaki din daw ito sa probinsya at wala nang kinagis ng ama. Ang nanay niya ang mag-isang nagtaguyod sa kanya kaya sinikap niyang makapunta sa syudad sa pag-asang naroon ang swerte. Nais niyang maging abogado upang matulungan ang mga mahihirap na makamit ang hustisya. Yun nga lang, hindi siya nakapasa sa entrance exam kaya hindi siya nakapag-enroll. Ayaw niya namang bumalik sa probinsya dahil sawa na siya sa buhay roon. Maliban kay Cindy, mayroon pa siyang 5 nakababatang mga kapatid na anak ng kanyang ina sa ikalawang asawa. At upang makatulong sa mga gastusin ay naisipan niyang magtrabaho bilang waitress. "Ilang taon na kayong magkarelasyon, anak?" tanong ni Erica. "Kalahating taon na po, mama." Nakangiting wika naman ni Robert. Ang mga ngiting iyon ang patunay na talagang in love ito. "Ma, mabait si Cindy. Magkasundo kami at maalaga siya. Siya ang naglilinis at nagluluto. 4 na buwan na po kaming magsasama sa apartment na nirerentahan ko. Nung isang araw lang ako nag-propose sa kanya." "Masaya ako para sa iyo, anak. Pero maraming kailangang asikasuhin bago ang kasal. Kailangang magpa-reserve sa restaurant, humanap ng inyong isusuot at syempre yung cake, singsing at pati na rin ang listahan ng mga bisita." "Ma, napagkasunduan namin ni Cindy na magkaroon ng simpleng kasal. Yung tayo-tayo lang." "Sige anak, kung yun ang desisyon ninyo." Wika ni Erica. Pero sa totoo lang, sumama ang kanyang loob dahil kung siya ang tatanungin, gusto niyang magkaroon ng maayos at desenteng kasal ang kaisa-isang anak. Pero kung yun ang gusto nila, ay wala naman siyang magagawa. Nang sumunod na linggo, dumating si Robert kasama si Cindy. Sinikap ni Erica na paghandaan ang araw na iyon. Marami siyang inilutong pagkain dahil hindi niya naman alam kung ano ang gusto ni Cindy. Gusto niyang iparamdam dito na welcome siya sa pamilya. Payat si Cindy at hindi naman katangkaran. Mapungay ang mga mata at maayos namang manamit. Tahimik na iginala ng dalaga ang paningin sa loob ng bahay. Di nagtagal, nakuha ni Cindy ang loob ni Erica dahil sa pagiging mabait at masiyahin nito. Makikita rin sa mga mata ni Robert na talagang mahal niya ang babaeng pakakasalan. Lagi silang magka-holding hands at nakangiti sa isa't isa. Hindi nagtagal, idinaos ang simpleng kasalan. Nagbigay si Erica ng pera sa mag-asawa bilang regalo. Binili na niya si Robert na mag-celebrate kasama ang mga kaibigan o pamilya ni Cindy sa probinsya. Marami na ang naipong pera ni Erica. Dagdag pa roon ang tuloy-tuloy na tubo mula sa shares na kanyang nabili sa IT company noon. Kung susumahin ang kanyang pera ay sobra-sobra pa iyon para ipambili ng bagong apartment sa syudad, pero napagtanto niya na maayos at komportable naman ang buhay niya sa probinsya. Marami siyang kaibigan at mababait na kapitbahay. Malapit na siyang magretiro at gusto niyang manatili na lamang roon. Tanging si Nina lamang ang nakakaalam tungkol sa naitabi niyang pera. Wala rin naman siyang nababanggit kay Robert dahil gusto niya na maging responsable ito at magkaroon ng sariling pera pambili ng bahay.
Total, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay naroon siya sa tabi nito upang tumulong. Ang ini-invest niyang stocks noon ay malaki na ang kinikita at sasapat na iyon upang mag-relax siya sa buhay. Malaki na rin ang pasasalamat niya sa asawa ni Nina dahil sa naging payo nito noon tungkol sa investment. Napagpasyahan ni Erica na mag-withdraw sa bangko upang ibigay iyon kay Robert at Cindy. Iyon sana ang perang gagastusin para sa kasal. Pero dahil mas pinili nila ang simpleng selebrasyon, pwede nilang gamitin ang pera kung saan nila gusto. Mama, salamat dito. Pero sa inyo na lang po sana ito para makabili kayo ng apartment sa syudad malapit sa ospital. Pandagdag nyo po. Nung kasal namin ay nagbigay na kayo ng pera at alam ko namang inipon nyo ito. Pero ngayong magre-retiro na kayo ay dapat may pera kayo pang emergency. Anak, okay lang ako. Matanda na ako at isa pa, ikaw ang iniisip ko. Kaya, tanggapin mo na yan. Salamat mama. Sa totoo lang, namomroblema rin ako sa trabaho ngayon dahil mula nang umalis ako sa kumpanya ni Tita Nina ay medyo nahirapan akong mag-adjust. Si Cindy naman, maliit lang ang kinikita sa pag-waitress at gusto nang mag-resign. Anak, normal lang yan kapag nagkakapamilya, lalo na kapag nagkaanak kayo. Naranasan din namin yan ng papa mo noon pero huwag kang mag-alala. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral ay siguradong makakakuha ka ng magandang trabaho. Matalino ka, mabait at masipag. Siguradong maswerte ang kumpanya na pagtatrabahuhan mo. Pero ma, walang kumpanyang tatanggap sa akin dahil nag-drop out ako sa school noon. Anong ibig mong sabihin anak? Naluluhang tanong ni Erica sa kanyang anak matapos marinig ang katotohanan. Inakala niyang gagraduate na si Robert at magiging isang magaling na abogado. Ma, kinailangan kong magtrabaho at dahil doon ay lagi akong absent. Nagtuloy-tuloy yun hanggang napagod na rin ako. Akala ko ay kaya ko pero hindi pala. At sa huli nag-drop out na lang ako kaysa masayang ang ibabayad ko sa school. Anak, huwag kang mag-alala. Ngayon ay pwede mo pa namang ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Pero ma, ayaw ko nang mag-aral. Matanda na ako at ayaw kong pagtawanan ng mga kaklase ko. Nakakahiya. Dapat ang paghahanap ng maayos na trabaho ang atupagin ko. Sa halip na makipagtalo at sermonan si Robert ay mas pinili ni Erica ang huminahon. Umaasa siyang magbabago pa ang isip ng kanyang anak, lalo na't mahalaga ang makapagtapos ng pag-aaral. O sige anak, magpahinga ka na muna. Ikaw na ang bahala kung ano ang gusto mong gawin sa regalo ko. Salamat uli ma. Huwag kayong mag-alala, magagamit ko talaga to. Sige anak, natutuwa nga ako dahil practical kang mag-isip at talagang mas iniisip mo ang inyong kinabukasan. Matapos noon ay natulog na si Robert. Bukas ng umaga ay aalis ito pabalik ng syudad. Nang mga sandaling iyon, lalong nag-aalala si Erica. Ngayong hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Robert ay siguradong hindi ito agad makakahanap ng maayos na trabaho. Wala pang sariling bahay at hindi magtatagal ay magkakaroon na ng mga anak. Mas kakailanganing magbanat ng buto ni Robert kapag nagkataon upang masuportahan ang pamilya. Hindi iyon ang buhay na pinangarap niya para dito. Kinabukasan, ikinuwento niya ang lahat kay Nina sa telepono. Ate, ano pa bang inaalala mo? Ginawa mo naman ang lahat para sa kanya. Kaya ngayon, kung ano man ang maging buhay niya ay kasalanan niya na yon. Nina, siguro ay dapat bigyan ko sila ng pera pambili ng apartment para kahit papano mabawasan ang kanilang gastusin. Hindi na nila kailangang problemahin ang buwan ng renta. Hay nako ate, pabayaan mo nga silang magbayad ng renta. At wag na wag ka rin magkakamali na banggitin ang tungkol sa pera mo dahil siguradong aasa na yan sa'yo. Pwede mo naman silang bilhan ng apartment pero hindi pa ngayon. Siguro nga ay tama kanina. Dalawin mo naman ako dito bukas. Gumala naman tayo. Nakakainip na rin dito sa bahay. Sige ate, aagahan ko ha para sa mas malayo naman tayo makapamasyal. Nagpapasalamat si Erica dahil pinagkalooban siya ng mabait na kapatid katulad ni Nina.
Lagi niya itong nayayayang lumabas, samantalang si Robert at Cindy ay hindi niya magawang alokin na bumisita dahil alam niyang mas kailangan ng mga itong magtrabaho. Gusto niya mang tumulong pero pinigilan niya ang sarili. Iniisip niya na dapat ay matuto ang mga ito na tumayo sa sarili nilang mga paa. Pero kung sakaling mayroon na siyang apo ay baka hindi niya na ito matiis. Lumipas ang ilang buwan ay walang naging pagbabago sa takbo ng buhay ni Robert at Cindy. Si Robert papalit-palit ng trabaho na wala na rin ang pagiging masayahin nito. Noong unay inakala ni Erica na baka dahil sa problema sa pera. Hanggang isang araw ay aksidente niyang narinig ang usapan sa pagitan ni Cindy at Robert. Bumibisita pa rin naman ang mga ito paminsan-minsan lalo na kung mayroong okasyon. Magluluto sana si Erica ng pananghalian sa kusina nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawa sa likod ng bahay. Isa kang talunan, Robert. Wala kang kwenta. Tingnan mo nga si Kelsey, nagpakasal kay Glenn. Nirgaluhan siya ng bagong iPhone. At pupunta pa sila sa ibang bansa para sa kanilang wedding anniversary. Samantalang ikaw, walang kapera-pera. Ni hindi mo ako mabigyan ng pampariband at pangpamanicure. Wika ni Cindy habang dinuduro si Robert. Manicure at riband ba talagang naiisip mo ngayon? Cindy, hindi na nga tayo makapagbayad ng renta. Intindihin mo naman ang sitwasyon natin. Ako nga lang itong nagtatrabaho. Mahinahong wika ni Robert. Pakiramdam niya ay wala talaga siyang kwentang asawa. Naluluha si Erica sa kanyang mga narinig dahil alam niyang nasasaktan ng kanyang anak. Siguro, lagi siyang sinisigawan at sinasabihan ng masasakit na salita ni Cindy. Bulong ni Erica sa sarili. Noon niya natuklasan ang tunay na kulay ng manugang. Mukha lang itong mabait pero may pagkademonyita pala. Sinikap ni Erica na umakto na parang normal lamang ang lahat. Kunwari ay wala siyang narinig para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Baka kapag kinampihan niya si Robert ay tawagin siyang mamas boy o sombongero ni Cindy. Nalulungkot si Erica dahil nakikita niyang mahal na mahal ni Robert ang asawa nito sa kabila ng masama nitong pag-uugali. Kaya pala noong kinukumbinsi niya itong mag-aral ulit sa kolehiyo ay mas pinili nitong magtrabaho dahil siguradong inaaway siya ni Cindy. Umisip ng paraan sa Erica kung papaano matutulungan ang kanyang anak. Muling sumagi sa isip niya ang pera sa bangko, kaya naman tinawagan niya si Nina upang humingi ng payo. Ate, nasisiraan ka na ba? Gusto mong bilhan ng bahay si Robert? Kapag ginawa mo yon, magiging conjugal property dahil kasal na sila. Wala pa silang 1 taon mula nang maikasal, pero kapag naghiwalay sila, siguradong makikinabang din yung manugang mo. Buti sana kung may anak sila. Pero kung ngayon pa lang ay ganyan na sila, baka mauwi rin yan sa hiwalayan. Baka iba lang ang makinabang sa pinaghirapan mo, ate. Sabagay, tama kanina. Naawa talaga ako sa anak ko kaya hindi ako makapag-isip ng maayos. Kaya nga, tinawagan kita. Lumipas ang ilang taon ay wala pa ring pagbabago. Laging malungkot si Robert. Marahil ay patuloy pa rin ang pang-aaway ni Cindy dahil wala itong regular na trabaho. Sinubukan niyang magpatayo ng negosyo pero nagsara din iyon. Hanggang isang tanghali, dumating si Robert, dala ang mga gamit. Ma, hindi na namin kayang mamuhay sa syudad. Masyadong mahal ang renta at siguro dito na lang kami titira kasama mo. Yun ay kung okay lang sa'yo. Okay lang anak, mas matutuwa ako kung dito kayo titira. Nakangiting wika ni Erica. Sa susunod na linggo na kami lilipat dito kasama si Cindy. Kailangan niya pang mag-ayos ng mga gamit sa apartment. Wika ni Robert. Kinagabihan, hindi maiwasang mag-isip ni Erica. Ano kaya ang plano nila? Wala naman silang trabaho rito kapag nagkataon. Bulong niya sa sarili. Nang sumunod na linggo ay dumating na ang mag-asawa. Dala ang mas maraming gamit. Ma, dito kami sa sala titira. Pero, bakit anak? Inayos ko na ang kwarto na inyong tutulugan. Mas mabuti nang naroon kayo para mas masarap ang tulog ninyo sa magdamag. Medyo maingay rito sa sala tuwing umaga, lalo na kapag nagluluto ako o may dumadating na bisita.
Mas malaki ang espasyo rito, ma. Tsaka mas maliwanag. Maikling sabi ni Robert. Hindi na nagsalita pa si Erica dahil alam niyang sumusunod lamang ito sa utos ni Cindy. At mula noon ay ipinapakita na nito ang tunay na ugali. Mas matapang at mas palaban. Bakit ang ingay-ingay niyong magluto sa umaga? Nagigising ako lalo na kapag nakikipagkwentuhan kayo sa mga kapitbahay. Grabe, ang lakas niyo magtawanan. Baka naman pwedeng sa ibang lugar na lang kayo magchismisan. Naiiritang wika ni Cindy. Nang mga sandaling iyon ay gusto ng sampalin ni Erica ang kanyang manugang. Gusto niyang ipaalala rito na pamamahay niya iyon at ito ay bisita lamang. Kaya dapat ay umayos ng pag-uugali. Pero mas pinili niyang manahimik dahil siguradong si Robert ang aawayin nito. Kitang-kita niya kung gaano kamahal ni Robert ang asawa, kaya naging sunod-sunuran na ito. Madalas magparinig si Cindy tungkol sa regalo na natatanggap ng kanyang mga kaibigan mula sa mga asawa nito. Lagi niyang ikinukumpara si Robert sa ibang mga lalaki na may mas maayos na trabaho. Alam ni Erica na paraan iyon ni Cindy upang manipulahin si Robert. Pero sa kabila noon ay hindi niya alam kung papaano imumulat ang mga mata ng kanyang anak sa ganoong sitwasyon. Natatakot siya na baka lumayo ang loob nito sa kanya kapag may nasabi siyang hindi maganda tungkol kay Cindy. Hindi nagtagal, natanggap si Robert bilang empleyado sa munisipyo. Hindi man ganoon kalaki ang kita, pero dahil wala nang binabayarang renta, tubig at kuryente kada buwan, ay nagagawa niya ng ibigay ang gusto ni Cindy. Madalas itong mag-shopping sa mall. Hindi na rin nag-aksaya ng panahon si Cindy na maghanap ng trabaho dahil ayon sa kanya ay pagwa-waitress lang ang alam niyang trabaho. Bibihira naman ang restaurant sa kanilang lugar at walang hiring. Hindi nagtagal na pagtanto ni Erica na hindi talaga mahal ni Cindy si Robert. Kung papaano ito kumilos at magsalita ay halatang ginagamit niya lamang ito. At kaya lamang hindi siya nakikipaghiwalay ay dahil hindi na siya makakahanap ng lalaki na tapat, mapagmahal at mahaba ang pasensya. Minsan, harap-harapan na siyang iniinsulto ni Cindy kahit naririnig ni Robert. Pero wala itong magawa kung hindi ang tumingin na lamang. Dahil sa mga hindi magagandang nangyayari ay gusto na lamang umiwas ni Erica bago pa tuluyang maubos ang kanyang pasensya sa manugang. Minsan ay nakikitulog na lang siya sa kapitbahay o kaya naman sumasama kay Nina. Ate, bakit hindi mo ipamukha sa babaeng yon kung saan siya nararapat? Mataray na sabi ni Nina. Hay nako, gustuhin ko man pero si Robert ang iniisip ko. Madalas, nagrereklamo si Cindy dahil siya raw ang nagmumukhang masama sa mga tao dahil sa kwento ni Erica. Robert, ano ba naman yung nanay mo? Gumagawa na lang ng mga kwento. Pag ako napuno, talagang kukomprontahin ko yan. Naniwala naman si Robert kaya minsan kinausap niya ang kanyang ina. Mama, huwag mo namang pag-initan si Cindy. Mahal ko siya at sana ay huwag mo siyang pag-isipan ng masama. Hindi naman ako nakikipag-away sa kanya, anak. Iniiwasan ko na nga siya hanggat maaari dahil lahat naman ang sasabihin ko ay mamasamain niya. Mama, yun na nga ang problema. Sabi ni Cindy, naiinis ka raw sa kanya. Pakiramdam niya ay ayaw mo sa kanya. Bakit mo siya inuutusan sa kusina? Alam mo namang hirap na siyang mag-adjust sa buhay rito. Kailangan niyang magpahinga. Anak, ang sinasabi ko lang naman sa kanya ay dapat niyang hugasan ang pinagkainan niya dahil wala naman tayong kasambahay. Pero kung ayaw niya, edi wala namang namimilit sa kanya. Ako na lang ang gagawa rito sa bahay. Wika ni Erica. Lalo pang lumala ang sitwasyon kaya ipinagdarasal ni Erica na sana isang araw ay matauhan na ang kanyang anak. Gusto niyang palayasin si Cindy pero siguradong kamumuhian siya ni Robert. Isa pa, kay Robert naman ang bahay na iyon kapag nawala na siya sa mundong ito. Biglang sumagi sa isip ni Erica na posibleng matulad siya sa pagkamatay ng kanyang ina. Bigla na lamang namatay nang walang paalam. Papaano kung ganoon ang mangyari sa kanya?
papaano na lamang si Robert. Kaya naman, isang araw ay gumawa siya ng last will testament na ang bahay na iyon ay ipinapamana niya sa kaisa-isa niyang anak na si Robert. Pero sa kabila noon, wala namang plano si Robert na tumira sa probinsya ng matagal. Gusto pa rin niyang makabili ng apartment sa syudad kung saan mag-aaral ang kanilang magiging mga anak. Isang araw, nagyaya si Nina na magbakasyon sila sa tabing dagat. Total ay summer naman. Hay nako ate, hayaan mo na sila sa bahay para matutong magluto at maglinis yung manugang mo. Nako Nina, siguradong si Robert ang uutusan niya sa mga gawaing bahay habang siya ay nagsiselfone buong maghapon at nanonood ng kung ano-ano. Wika naman ni Erica. Nang malaman ni Cindy ang tungkol sa bakasyon ng biyenan ay talagang nagkomento ito. Wala na ngang pera sa bahay na to, pero yung iba dyan, nagagawa pang magbakasyon. Kahit mahal ni Robert ang kanyang asawa ay hindi nito mapigilang kumontra sa sinabi ni Cindy. Anong ibig mong sabihin? Ngayon lang magbabakasyon si Mama. Pinag-ipunan niya naman ang perang gagastusin niya at karapatan niya yon. Pinagbawalan ko ba siya, Robert? Ang sabi ko lang, tayo nga, hindi magawang magbakasyon. Panay katrabaho pero wala namang nangyayari. Nakasimangot na wika nito bago padabog na pumasok sa banyo. Ate, sa totoo lang, pag hindi ako nakapagtimpi kakalidkarin ko yung manugang mo palabas ng bahay. Naiinis na wika ni Nina habang magkausap sila sa telepono. Yan ang wag mong gagawin kung ayaw mong mawalan ako ng anak. Talagang nabaliw na si Robert sa babaeng yon. Napabuntong hiningang wika ni Erica. Habang nasa bakasyon, nakilala ni Erica si Jeffrey, ang gwapo at attractive na lalaki. Halos magkaedad lamang sila kaya naman mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Sa ilang oras nilang pag-uusap ay naibahagi ni Jeffrey na namatay ang kanyang asawa noong 9 na taong gulang pa lamang ang kanilang anak at mula noon ay nanatili na siyang byudo. Mayroon siyang mga paupahan sa syudad at ilang negosyo na nagbibigay sa kanya ng maayos na kita araw-araw. Naikwento na rin ni Erica ang nangyari sa buhay niya maraming taon nang nakakaraan mula ng pagkawala ni Patrick sa buhay nilang mag-ina. Yung anak ko naman ay nagkaasawa na rin kaya lang ay mas piniling tumira sa ibang bansa kaya mag-isa na lang din ako sa buhay. Wika ni Jeffrey. Nina, parang napalapit na ang loob ko kay Jeffrey kaso baka hindi na kami magkita pagkatapos ng bakasyon natin dito. Ate, bakit hindi kayo magpalitan ng contact number? Uso na yun sa panahon ngayon. O kaya, bumalik na lang tayo dito sa susunod na taon. Malay mo, magkita kayo ulit. Pwedeng-pwede ka pang mag-asawa ate. Nagpalitan nga si Erica at Jeffrey ng cellphone number bago ang flight nila pa uwi. Makaraan lang ang ilang oras na biyahe, nakauwi na si Erica. Nakangiti siyang naglakad papasok ng bahay pero napahinto siya nang marinig ang boses ni Cindy. Sa lakas ng boses nito ay talagang dinig na dinig hanggang sa kalsada. Robert, ilang beses na natin tong pinag-usapan. Ang dali-dali lang naman ang gagawin mo. Uutusan natin siyang mamalengke at habang naglalakad siya ay ilalabas natin ang mga gamit niya. Ganon kasimple. Pero Cindy, nanay ko pa rin siya at hindi tama itong ginagawa natin. Robert, bahay mo na to at sigurado namang sa'yo rin mapupunta kapag namatay na siya. Saka ano ka ba talaga? Hahayaan mo kung pakisamahan ng nanay mo? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na kapag wala ka ay talagang sinungsungitan niya ako at inuutos-utusan. Hindi ko na kaya pang mabuhay na kasama siya sa bahay na ito. Pero sige, kung ayaw mo siyang umalis, edi ako na lang. O sige Cindy, papayag na ako sa gusto mo. Wika ni Robert na halatang napipilitan. Napaluhan na lamang si Erica habang nakasilip sa bintana. Alam niyang hindi magtatagal ay palalayasin siya sa bahay na iyon, pero ang mas masakit ay pumayag si Robert sa kagustuhan ng kanyang asawa. Maya-maya, nakangiti pa rin pumasok si Erica sa loob ng bahay. Dala ang mga pasalubong. Kunyari ay wala siyang narinig. Siya nga pala, pwede bang mamalengke muna kayo? May mga kailangan kasi ako dito sa aking niluluto. Baka masunog kapag umalis ako.
Si Robert naman, pagod na sa maghapong pagtatrabaho. Wika ni Cindy na noon ay medyo nakangiti pa rin. Tumango lamang si Erica at mula sa kinatatayuan, nakita niyang ilang maleta sa sala. Kahit papaano ay nagpapasalamat na lang din siya dahil nabigyan siya ng pagkakataon na makaharap si Cindy at Robert. Gusto sanang pumasok ni Erica sa kwarto niya pero pagbukas niya ng pinto ay magulo iyon at halatang itinapon na ang kanyang mga gamit. Mukhang kating-katika na talagang palayasin ako sa sarili kong pamamahay. Bakit mo ba to ginagawa, Cindy? Ako pang masama ngayon? Alam mo, sa totoo lang, sinubukan ko namang magpakabait para maging magkasundo tayo. Pero lahat na lang mali. Napaka-judgmental mo. Wala na akong ginawa na tama. Lagi na lang yung batas mo rito sa bahay ang dapat sundin. At pakiramdam ko, hindi ako welcome sa bahay na to. Sigaw ni Cindy. Baka nakakalimutan mong bahay ko pa rin ito. Kaya normal lamang na sundin nyo ang patakaran ko dito na hindi naman mabigat. Normal namang maghugas kayo ng pinagkainan. Magluto ng sarili nyong pagkain kung ayaw nyo ng luto ko. Maglaba kayo ng damit ninyo. At syempre, maglinis dito sa loob ng bahay. Kahit yung pinaghigaan nyo na lang ang ligpit ninyo ay okay lang. Hindi ko nga kayo inuobliga na magbayad ng tubig at kuryente o bumili ng pagkain. Sinagot ko na ang lahat para makaipon kayo ng pera. Pero parang kasalanan ko pa. Ako pa pala ang masama. Ano bang gusto mo? Ang pagsilbihan kita araw-araw? Tanong ni Erica na noon ay naubusan na ng pasensya. Heto na naman tayo. Kami na naman itong nakikitira sa bahay mo. Di ba? Kay Robert na ang bahay na to. Kaya ikaw ang nakikitira. At bilang asawa niya ay napagdesisyonan kong dapat ka nang lumayas dito. May pensyon ka naman, kaya mabubuhay ka pa ng matagal. Mataray na wika ni Cindy. Salamat sa pag-iimpake ng mga gamit ko, wika ni Erica. Pero ang totoo ay malapit nang pumatak ang kanyang mga luha. Balak niyang magpasundo kay Nina mamaya. Pero sandali lang, bakit ito lang ang mga gamit ko? Nasaan ang mga photo album at mga sulat na itinabi ko sa kwarto? Yung mga nakalagay sa cabinet. Yung basura na yon, tinapon ko na. Napakuyom na lamang ang palad ni Erica sa sobrang galit. Napakahalaga ng mga photo album na yon dahil naroon ang mga larawan ng kanyang mga magulang. Ang mga larawan at alaala nila ni Patrick at ni Robert noong baby pa ito. Wala na bang natira kahit isa? Muling tanong ni Erica na umaasa na sana ay meron pa. Naku, ganyan talaga ang matatanda. Masyadong minamahal ang mga lumang gamit kahit dapat nang itapon. Alam nyo, mas masarap huminga kung malinis ang bahay at walang alikabok. Nakangising wika ni Cindy. Aalis na sana si Erica nang makaisip siya ng magandang ideya para naman makaganti siya kahit papaano. Kung tinapon mo ang mga gamit ko rito sa kwarto, hindi mo ba chinek kung ano ang laman ng mga kahon? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi naman ako interesado sa mga gamit mo. Ganun ba? Sayang. Nandun pa naman ang mga mahalagang dokumento na iniingatan ko. Pati siguro ang kulay asul na kahon ng sapatos ay naisama mo sa pagtapon. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Cindy na parang kinakabahan. Yung mga inipon kong pera ay nasa kahon ng sapatos na itinapon mo. Iyon sana ang ibibili ko ng apartment para kay Robert. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na bibili pala kayo ng apartment? Tanong ni Cindy na noon ay nakasunod kay Erica habang papalabas ito ng bahay. Abay malay ko bang itatapon mo ang mga gamit ko? Hindi nyo ba hahanapin ng kahon? Hindi ka ba nanghihinayang kung maitatapon na lang ng ganun ang mga naipon mong pera? Alam mo Cindy, wala na akong pakialam sa pera na yon. Total, ibibigay ko rin naman yun sa inyo, kaya ikaw na lang ang maghanap. Wika ni Erica bago dire-diretsyong naglakad papunta sa sakayan ng bus. Naiwan si Cindy na tulala at hindi makapaniwala na nagtapon siya ng malaking halaga ng pera. Saang basurahan niya iyon hahanapin? Gayong na-pick up na ng mga basurero ang mga itinapon niyang gamit kaninang umaga. Sakto naman, habang hinihintay ni Erica ang pagdating ni Nina, ay nakasalubong niya ang kumare at kapitbahay na si Perla.
Pinakisayuan niya itong balitaan siya sa mga pinagagagawa ni Cindy habang wala siya. Noong nasa biyahe na kasama si Nina ay panay ang tawanan ng magkapatid. Ay naku ate, ikaw talaga. Naisip mo ba yon? At talagang naniwala siya na may pera ka sa kahon ng sapatos? Nako, ganun talaga kapag mukhang pera. Kahit anong sabihin mo, maniniwala agad pag pera ang pinag-uusapan. Kahit sa ang basurahan pa ang halughugi niya, wala siyang makikitang milyones sa loob ng kahon ng sapatos. Natatawang sabi ni Erica. Makaraan ang 2 linggo, nakausap ni Erica si Perla at ayon rito, naghahalughog nga raw ng basura si Cindy. Sa katunayan, araw-araw itong umaalis at madilim-dilim na umuuwi ng bahay at talagang napakabaho. Di nagtagal, natauhan na rin si Robert. Nag-file ito ng annulment bago siya humingi ng tawad sa kanyang ina dahil nabulag siya sa pagmamahal at naging sunod-sunuran kay Cindy. Hindi niya na raw ito kaya pang pakisamahan dahil napakasama ng ugali at mukhang pera. Lagi na lang siyang kinukumpara sa ibang lalaki at hindi na-appreciate ang mga hirap at sakripisyo niya sa araw-araw. Mama, hahayaan ko munang tumira si Cindy rito sa bahay pansamantala. Ako nang luluwas dyan sa syudad para mag-apply ng ibang trabaho. Sige anak, ikaw ang bahala. Nandito lang ako sa bahay ng tita Nina mo kung gusto mong bumisita. Noong mga panahong iyon ay madalas na ring magkausap si Erica at Jeffrey. Minsan ay kumakain sila sa labas para magkwentuhan at para makilala pa ang isa't isa. Makaraan ng 1 taon, napagpasyahan din nilang magpakasal. Hindi naman tumutol ang kanilang mga anak dahil nakita nilang magkasundo at nagmamahala naman si Erica at Jeffrey. Maging si Nina ay tuwang-tuwa rin para sa kanyang kapatid. Ate, okay lang na mag-asawa ka ulit. Alam kong deserve mong magmahal at mahalin. Sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, siguro ito na ang panahon para isipin mo naman ang sarili mong kaligayahan. Magpakasaya ka. Masaya kami para sa'yo at sigurado kung nasaan man si Patrick ngayon, matutuwa siya dahil may kasama kang tatanda. Mahigpit na niyakap ni Erica ang kapatid. Taus-puso ang pasasalamat niya sa lahat ng pagmamahal at suporta nito sa kanya mula noon hanggang ngayon. Isang bagay na araw-araw niyang ipinagpapasalamat sa Diyos. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.